Pakita ko sa inyo yung ano, yung mga fries. Yan yung Opico Black, 18 siya dahil. Nagmahal na nga ngayon eh. Ayun dahil. Tapos dati ito madalas kong binibili. Uy, may factory siya dahil. Oh. Ano, ito na lang sana binili ko pala. Kasi napakadami naman dahil. 52. May factory siya dahil. 26. May factory siya oh. Good day. Every day is good day. Pocket cup. Maganda na. Oh. Original coffee 32. Caramel coat. Starbucks. Wow, pwede ka pala dito mag-ano ng kape. Ng ano, Starbucks. Ayan. This is kape. Liko. Ito pala pwede ito. Ano? Zero cholesterol. Nestle pala to. Nescafe. Can. Nasa can is 85. Mamahal na din. So, ayan. Bili muna tayo ng pangmerienda natin dahil ang ano natin sa ampaw. Then, Skyflex na lang din. Tapos, kailangan natin bumili ng sabon. Ito na lang, Lux. Walang purple dye. Walang ba expiration nito? Kinabahan ako. Expiration is 25 pa. Then, wala na. Gatas ko dahil. Wala na naman malaking gatas dahil. Ayan. Wala na naman malaking gatas. Gatas na kasi yung binibili ko. In 1. Mas mahal pala yung Milo, 48. Ito na lang tayo sa Ovaltine. Ito na lang. Nagagatas na ako ngayon dahil kasi ano, nanginginig ako eh. Nanginginig ako. Then ito lagi natin binibili. Hindi ko na mahawakan. Pati yung isa wala na din. 29 na to. So, total 94 agad dahil yung ating nabili. 94 HKD. So, ayan dahil may dala na naman tayong basura. Ihuhulog na naman natin dito sa recycle box. So, ayan. Tapos na tayo magtapon ng basura sa recycle bin. Papunta na naman tayo ng market. So, ayan for today's video dahil ay share ko sa inyo kung paano nga ba mag-celebrate ng Chinese New Year dito sa Hong Kong. So, ayan. Ngayon lang ako mag-vlog kasi nag-aantay ako. Magla-live reveal ako eh. Mag-red packet reveal ako. Umaasa na madagdagan yung dalawang red packet ko. So, bago tayo mag-red packet reveal. So, paano nga ba mag-celebrate ang mga tao dito sa Hong Kong pag tuwing Chinese New Year? So, sa mga amo ko dahil napaka-simple lang. Simple, very simple dahil. Ayan. Ang importante sa kanila bago tulad niya nung siguro yung sa side ng mga amo kong lalaki is 'di ba may syempre bakasyon, may kanya-kanyang lakad, so maaga sila nag-celebrate ng nag-dinner magkamag-anak. So January pa lang ata katapusan nag-dinner na kami nung so wala akong lycee, walang ganon. Then, ito din mga parents ni amo kong babae, bago mag-Chinese New Year, Friday pa lang, nag-dinner na din. So, ano mga special na inihahanda pag nagdi-dinner ang mga bawat pamilya. So, sa parents ni amo kong babae, kasi sa bahay lang nag-dinner, kasi always naman nandyan lagi. Ang hindi pwedeng mawala dahil alam mo yung sesame, yung malagkit na bilog na
may sesame, black sesame sa gitna. Matamis yun eh. So, ang meaning daw nun is para daw malagkit, di ba? Dikit pa din yung buong pamilya at sweeter. Yung ganun ang meaning sa kanila. Then, nung nag-dinner naman kami nung parents sa side ni among lalaki, sa restaurant naman yun. So, yun ang importante sa kanila. Wala sila yung bilog-bilog na mga prutas na nasa gitna ng mesa. Walang ganun. So, ang importante sa kanila, day, halimbawa, before mag-start ang Chinese New Year, day, bumibili sila ng yung dahon ng pomelo. Diba, tingnan nyo yung tigyawat ko nasa gitna talaga. Bumibili sila ng nung dahon ng pomelo. Tinanong ko naman, ano ibig sabihin nun? Para daw maalis yung bad luck. Para pagpasok ng bagong taon ay puro good luck. Lucky ang papasok sa bahay. Ginagawa ko siya dahil nahalo ko siya sa paglilinis ng buong bahay. Lagyan ng tubig ng ilang 2-3 piraso na dahon. Din yung pagligo. Binigyan din ako nila amo. Yan. Maglagay din ng dahon din yung sa bata. Yan ang importante sa kanila. Din, hindi rin mawawala ang bulaklak. Yun, hindi rin nawawala ang bulaklak, day. So, dahil bigat-bigat. Sabi ko naman, ano naman yung meaning ng bulaklak, o diba, matanong. At masipag din ang amo ko mag-explain. Sabi naman niya, kumbaga blossom, yung pamumukadkad. Yung ganun daw. Ano ba yung tawag doon? Paano ba i-explain? Basta, pag pamumukadkad sa buong taon, yung kumbaga, sabi ni amo. Diba, marami akong tanong para may maimaritis sa inyo. So, napakasimple lang nila, day. Napakasimple lang nila mag-celebrate ng Chinese New Year. So, dito na tayo mag-red pocket rebel, day, kasi ibibili ko na siya ng pagkain. Pagpwesto tayo dito. Ayan. Nung day, ganito pala, day. Bakit kaya? Ang pangit ko talaga. So, ayan. Bakit kaya yung iba nakaka 1,000, mahigit. Ang lalaki ng nagiging red pocket nila, day. So, ganito yun. Tulad ni Day Joanna po, dinadala-dala siya ng amo niya kung saan-saan. Sa mga bahay-bahay kasi, tradisyon nila yung pag may pupuntang bisita or pupunta ka, kailangan talaga mag-abot ng ganito. So, kaya nakamagkano kaya yan si Inday? Nakadami yun, Diyos ko, laki pa ng laman. So, sa akin naman yun nga, hindi naman ako dinala at hindi ako pinauti at kunti lang din ata kamag-anak ng mga amo ko, day. So, ito ang naging bigay lang to ng mag-asawa. So, sabi niyan, may nagsabi sa akin ng tips, kung 2 kamay daw ang pag-abot sa'yo ng amo mo, 2 kamay din ang paghawak mo dapat. So, sabi ko, di ko naman alam yun. So, magkano ang laman? Ayan, ang pangat ko talaga. Oh my God, I hate this. Hindi ako maganda. So, kailangan ko na kasi siyang gastusin. Kasi ito na lang natira. So, naka 200 din naman tayo, tag-100 sa kanila mag-asawa. So, yung matatanda hindi nagbigay, wala. Kasi tapos na rin yung yung Chinese New Year. Din, before mag-Chinese New Year, hindi kami nagkita. So ganun siguro. Ayan. So, hindi pa lahat bukas, dahil marami pang close na store, oh. Kunti pa lang ang mga tinda nila. Pero yung mga gulay, meron na. Dami pang sarado, day. So, ayan nga, guys. Tapos na tayo mag-market. So, ayan lamang for this video, day. Don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Nagmamadali din ako, day. Edit pa natin to para ma-upload na rin today. Bye-bye!